Si Vladimir Putin sa China ay nagsasalita ng eksaktong gusto niyang marinig sa Paris. Hindi kailanman tumutol ang Rusya sa pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union, pero sa NATO, talagang hindi. Sabi ni Putin sa pagpupulong kay punong ministro Robert Fico ng Slovakia, hindi kami tumutol sa pagiging miyembro ng Ukraine sa European Union. Ibang usapan ang NATO. Alam na ang aming posisyon. Hindi ito katanggap-tanggap sa amin, ayon kay Putin. Bakit ito sinabi ngayon mismo? Napakasimple lang. Dahil sa ika-4 ng Setyembre sa Paris, magtitipon ang koalisyon ng mahigit 30 bansa upang talakayin ang MGA garantiya ng seguridad para sa Ukraine at ang balangkas ng misyon ng militar ng Europa sa teritoryo ng Ukraine. Gustong palabasin ng Moskwa na makatwiran sila. Okay lang daw sumali ang Ukraine sa European Union dahil pang-ekonomiya ito, pero hindi pwede sa NATO. Ito ang pulang linya, tingnan ninyo, nagbibigay kami ng konsesyon at iniaalok namin sa Ukraine ang European Union. Parang mayabang, pero totoo, maruming balikat. Siyempre, may buntot ang pagiging makatwiran at ito'y nakalitaw. Mula sa MGA balita nitong MGA nakaraang linggo, ang pagtanggi sa NATO ay bahagi lang ng pakete ng Kremlin. Kung meron, ibigay ninyo sa amin ang Donbas. Walang anumang kanluraning tropa sa teritoryo ng Ukraine at ganap na neutralidad ng ating bansa. Ako si Alexi Pechi, ngayon ay ika-3 ng Setyembre sa kalendaryo. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, gusto kong bigyang diin sa inyo na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may 5 na bagong balita at analitikong MGA kwento para maging updated sa lahat ng kaganapan. Kaya mag-subscribe na sa channel na ito at i-like ang episode. Ngayon, pagsamahin natin lahat. Ayon sa Reuters, matapos ang pag-uusap kay Xi Jinping at Narendra Modi, sinabi ni Putin na ang pagpapalawak ng NATO ay dapat tugunan para sa kapayapaan sa Ukraine. Isa pang tala, negatibo ang pagtanggap ng Kremlin sa MGA panukala ng Europa tungkol sa MGA garantiya ng seguridad para sa Ukraine at hindi nito tatanggapin ang presensya ng MGA puwersa ng NATO sa teritoryo ng Ukraine. At ito na ang mismong balangkas ng kasunduan na lumalabas nitong MGA nakaraang araw. Higit 1 linggo na. Pag-ayaw sa NATO, pagsuko ng Donbas, pagiging neutral at pag-alis ng kanluraning instruktor at militar. Ibig sabihin, si Putin ay parang nagpapadala ng mensahe sa Europa na, kumbaga, pinapayagan niya na pwedeng sumali ang Ukraine sa European Union, pero hindi sa NATO, at itong European Union ay pwede. Parang malambot na balot ng lumang ultimatum ito at iisa lang ang tinutukoy sa bago. Hindi ito sinasabi sa Washington, kundi sa Paris, Berlin, at iba pang Europeo na may hawak ng draft ng military mission sa Ukraine. Ano ang topic ng usapan nila? Pagpapalakas ng air defense gamit ang MGA tropang Europeo at Amerikano, pagsasanay ng sandatahang lakas ng Ukraine ng MGA instruktor na Europeo sa teritoryo ng Ukraine, pagkukumpuni ng kagamitan at lohistika. Ganon din sa teritoryo ng Ukraine, kaya pumapasok ang MGA tropang Europeo para dito. Paniniktik at pagmamanman ng Amerikano. Pwedeng magpatupad ng no-fly zone sa civil aviation lalo na sa kanlurang Ukraine. Ano ang dapat gawin sa MGA pahayag ni Putin? Una, huwag itong ituring na hakbang sa kapayapaan. Walang hakbang tungo sa kapayapaan dito. Hindi ito para sa kapayapaan, kundi sa pagsira ng ugnayan ng European Union at NATO at pag-iwan sa Ukraine na may integrasyong pangmerkado sa Europa, ngunit walang garantiyang militar. Panahon na ring bumalik ang digmaan. At pangalawa, kailangan gamitin ang MGA pahayag ni Putin. Kung hindi raw nababahala ang Moskwa sa European Union, dapat payagan nilang sumali ang Ukraina. Ibig sabihin, para sa Paris, Brussels, mas madali ngang ipaliwanag sa loob ng Europa na ang ekonomikong at pang-infrastrukturang integrasyon ng Ukraina ay bahagi ng kapayapaan at hindi tinatawag na eskalasyon. Mas madali talagang iparating ito sa komunidad ng Europa. At saka, dito na pumapasok ang MGA pahayag na ito. Hindi ito iniintindi ng Moscow. Pwedeng ipilit ang desisyon tungkol sa enerhiyang integrasyon, MGA riles ng tren, digital na MGA serbisyo, adwana, at ang pinakamahalaga sa lahat tungkol sa panloob na misyon ng European Union sa teritoryo ng Ukraina. Ibig sabihin, kahit gaano kabaliw pakinggan, pinapadali nito para sa MGA Europeo ipaliwanag sa kanilang lipunan kung bakit kailangang gawin ito. Uulitin ko, kahit gaano kabaliw pakinggan. Ngayon, ang konteksto. Iniulat ng Reuters ang pagpupulong ni Putin at Fico. Sabi ni Putin,
ang babala ng MGA leader ng Europa ukol sa agresyon ng Russia ay puro isterya at pananakot lang. Sinabi ng bagong kalihim general ng NATO na si Mark Rutte na mahalagang marinig ng lahat ang kanyang pahayag. Sabi niya, hindi na garantiya ng kaligtasan ang distansya, lahat ay nanganganib na. Tinutukoy ang pahayag ni Mark Rutte na ang Russian na rakyet ng Dugaagi ay maaaring dumating sa loob ng 5-10 minuto kahit malayo. At ang digmaan ay wala namang kinalaman sa atin. At sa totoo lang, tungkol sa kung paano naghahanda ang Europa ngayon para sa digmaan, ikinuwento ko na yan sa nakaraang episode dito rin sa YouTube channel na ito. Pumunta at panoorin ninyo kung di PA na panood, Guardian. Sa Beijing, pinuri ni Putin ang ugnayan sa China at tinawag si Xi Jinping na mahal na kaibigan. Ipinapaalala ng Kyiv at European Union, walang veto power ang Russian Federation sa pagsali ng Ukraine sa NATO. Isa pang bahagi mula sa Reuters, napaka-fundamental ng buong kwento. Walang anumang hinaharap na kasunduan ang maaaring itayo sa pagtanggi ng Ukraine sa kanilang mahahalagang karapatan. Walang magbibigay sa Moscow ng veto sa pagsali ng Ukraine sa NATO. Muli na namang inukot araw-araw ang oposisyon. Ano ang epekto nito sa Kyiv? Ang sabi ni Putin, pwede ang European Union pero hindi ang NATO. Dapat itong magsilbing pambasag. Pabor ito sa mabilis na pagpapatupad ng MGA sistemang Europeo sa lupa ng Ukraine. Ang ibig sabihin nito ay aktwal na pagpapadala ng MGA at tropa, aktwal na paglalagay ng MGA instruktor, aktwal na paglilipat ng produksyon at iba PA. Kung pakinggan ninyo, hindi tumututol, gaya ng sinasabi ni Putin, hindi tumututol, oo, ayos lang, sige. Pinag-iisa natin ang MGA sistema ng enerhiya ng Europa at Ukraine. Dinadala natin ang MGA service base ng air defense sa teritoryo ng Ukraine. Naglalagay tayo ng MGA repair dock para sa MGA armored vehicle. Dinadala natin ang MGA instructor para sa permanenteng pananatili. Itinatayo natin ang MGA radar at electronic warfare. Inilalagay natin ang MGA Systematicong Information Technology Unit para sa Military Industrial Complex at iba PA. Oh, pakinggan ninyo. Ito ang European integration. Pero, totoo. Sa ganitong MGA pangmilitar na bota, ginagawa nitong isang ritual na parirala na walang lakas ang hindi pwede ang NATO mula kay Putin. Dito kailangan nating maintindihan na parang sa totoo lang, hindi naman talaga tayo iniimbitahan ng NATO sa malapit na hinaharap. Pero ngayon, sinusubukan ng Europa na siguraduhin na oo, hindi makakapasok ang Ukraine sa NATO. Pero ang Ukraine ay todo armas at sinasama sa military architecture ng Europa. Para sa Paris, ito ay maginhawang pagkakataon sa politika. Mas madaling ipaliwanag ito sa botanteng Pranses kapag si Putin mismo ang nagsasabing hindi problema sa kanya ang European Union. Ibig sabihin, sa MGA ka ng Putinista sa Pransya, madali nilang sabihin na hindi tutol si Putin. Bakit ayaw niyo sumali ang Ukraine sa European Union? Ang tanong lang ay tungkol sa laki ng saklaw na may kinalaman sa budget at tao. Dagdag PA rito, itong pahayag ni Putin na wala siyang tutol sa pagsali ng Ukraine sa European Union sa tingin ko ay naapektuhan ng pagkikita ni Putin at Trump sa Alaska. Matatandaan ninyo, matapos magkita sina Putin at Trump sa Alaska, tumawag si Trump kay Viktor Orban. At sinabi niya rito, bakit mo nga ba binablock ang pagsali ng Ukraine sa European Union na tipong, itigil mo na yan, Viktor Orban, hindi dapat hadlangan ang pagsali ng Ukraine sa European Union. Matapos ang pag-uusap ni Trump at Putin, ano ang layunin ng MGA pahayag ni Putin sa Kremlin? Simple lang ang sagot. Sinusubukan ng Moscow na samantalahin ang pagkakaiba ng tono ng United States at Europa. Lalo na ngayong may MGA balita tungkol sa pag-atras ni Trump sa negosasyon. Talumpati ni Putin sa Beijing, paanyaya para sa Paris. Parang sinasabi niya, magpanggap tayong konstruktibo pero kalimutan na natin ang issue ng NATO. Ang ating layunin ay huwag mahuli. Ayon kay Putin, ang pinakamainam na paraan para bigyang laman ang pagpasok ng Ukraine sa European Union ay punuin ito ng konkretong hakbang para maging mas mahirap at mas mahal sa politika ang pagbabalik ng digmaan. Kung ganoon, mananatili lang sa pabalat ang bawal ang NATO. Pero sa totoo lang, baka hindi rin tayo makapasok sa NATO. Pero sa tulong ng MGA garantiya sa seguridad na pinaplano ng Europa at ng ating pagpasok sa European Union, maaaring mabuo ang mismong arkitektura ng seguridad na hindi pahuhuli sa pagiging miyembro ng NATO. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at MGA conclusion sa MGA komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Paalala, araw-araw ay may 4th
5 bagong balita at analytical na kwento sa channel na ito para lagi kayong updated. Ingat po kayo. Paalam sa lahat.